Lunes, May 11, umingay ang usaping palit liderato sa Senado kasabay ng inaasahang pagdating ng articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Ilang senador ang itinanggi ang haka-haka at sinabing nananatiling matatag sa posisyon si dating Senate President Vicente Tito Sotto III. Subalit pagsapit ng hapon, nagkabiglaan ng mga senador. Naalis sa pwesto si Senator Sotto at naihalal na bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano sa botong 13. With that, Mr. President, may I move, therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Sotto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Session suspended. Ang kumumpleto sa boto, si Senator Ronald Bato de la Rosa na matapos ang 6 na buwang pag-absent sa Senado, bigla itong nagpakita sa hindi rin inaasahang paraan. Inamin ni Senator Pia Cayetano na pinasakay niya ang senador para makarating sa Senado. I would be happy to give a colleague a ride. But I'm just saying, that's why I had to repeat na I don't have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Subalit hindi naging madali ang pagpasok ni Senator de la Rosa. Nagkaroon ng habulan at brasuhan nang tangkain umano siyang arestuhin ng mga ahente ng National Bureau of Investigation. Kinundina ni Senator de la Rosa ang pangyayari na kinailangan niyang makipagbuno para lang makapasok sa bulwagan, gayong isa pa rin naman siyang lehitimong senador. Ayan ba senador sa Republic? Kung hindi ko papasok, kinaharap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Kasama ng NBI si dating Senador Antonio Trillanes IV para umano mag-serve ng warrant of arrest kay Senator de la Rosa na mula sa International Criminal Court o ICC. Dahil sa komosyon at tangkang pag-aresto sa senador, nagpatupad ng emergency lockdown ang Senado. Kasunod na nangyari, nagkapisikalan ng mga tauhan ng NBI at ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Napawi lang ang tensyon nang magkasundo si Senate President Cayetano at NBI Director Melvin Matibag na hindi muna aarestuhin si Senator Bato habang ito ay nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Yung ICC warrant, it's there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, may natukan naman yung litigation nito. So the Senate will be ready to present it. May 12, araw ng Martes, maghapong nag-abang ang mga senador para sa inaasahang transmittal ng articles of impeachment mula sa Kamara. Ngunit walang dumating, payapang lumipas ang maghapon sa Senado. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, nananawagan ng mga miyembro ng minorya na sina Senator Francis Pangilinan, Vicente Sotto III, Panfilo Lacson, Risa Hontiveros at Bam Aquino kay Senator de la Rosa na kusang loob ng sumuko sa mga otoridad. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine warrant. This is a good test case. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court. Sa labas ng gusali, mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa ayaw magpatinag ng mga taga-suporta ni Senator de la Rosa. Miyerkules, May 13, isinailalim ng OSAA sa elevated alert ang buong gusali ng Senado. Ayon kay OSAA Acting Head Mau Aplasca, binigyan sila ng direktiba ni Senate President Cayetano na huwag papasukin ang sino mga aresto kay Senator de la Rosa kung walang dalang kautusan mula sa local court. To the arrest, wala po kaming walang nag-coordinate sa amin na law enforcement agency, either from the PNP or the NBI. But per our agreement with the NBI Director last Monday, nag-usap kami na Senate President Cayetano, maliwanag naman na sinasabi ni Senate President na no arrest can happen inside the premise. At saka if there will be arrest, it will be by virtue of an order of a local court. Sa Facebook Live naman ni Senator Bato, sinabi nito na may natanggap siyang ulat na may aaresto nga sa kanya. Meron po tayong natanggap na impormasyon
na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na pong mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Bandang hapon, dumating sa Senado ang articles of impeachment dala ni House Secretary General Cheloy Garapil na sinalubong pa ni Osa Achip Aplaska. Ngunit ilang sandali lang, muling tumaas ang tensyon nang magdeklara ng total lockdown sa lahat ng Senate premises. Sa gitna ng mga nakaabang na miyembro ng media, lumabas sa mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms, Philippine Marines at Philippine National Police. Lahat ay naka-full battle gear. Si Osa Achip Aplaska nagsuot na ng bulletproof vest. Mula umano sa GSIS building, pumasok ang mga kawani ng NBI sa pamamagitan ng connecting door. Ang mga sumunod na eksena, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Alas 9 ng gabi, dumating sa Senado si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang tiyaking ligtas sa mga senador kasama si Senator De La Rosa. Nang humupa na ang gulo at nakauwi na ang lahat, nagselfie pa ang senador kasama ang kanyang abogado na si Attorney Estrelito Torion sa lugar ng gusali na pinangyarihan ng engkwentro. Patunay na nasa loob pa ng Senado ang senador. Silpi lang kami, silpi lang. Ikaw, sama ka. Subalit madaling araw kinabukasan araw ng Huwebes, kumalat ang balita na nakalabas na ng Senado si Senator Bato. Base sa impormasyon, alas 2:30 ng madaling araw nang lumabas ito sa kanyang kwarto, dumaan sa fire exit at bumaba sa basement parking ng gusali. Sa pagitan ng alas 2 at alas 3 ng umaga, 4 na sasakyan kabilang ang isang police escort ang namataang lumabas sa garahe ng Senado. 2:17 AM, lumabas ang isang puting luxury minivan. 2:33 AM, lumabas ang isang puting sports utility vehicle o SUV. At eksaktong alas 3 ng madaling araw, lumabas ang isang itim na van kasunod ang police escort. Nang araw ding yun, kinumpirma ni Senate President Cayetano na wala na nga sa kustodiya ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yes. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. But pag nandito sa building, syempre, I have to look muna ano yung warrant at alam nyo na yung stand ko. So in that sense, parang siya nag-voluntary umalis sa protective custody. Palaisipan ngayon sa publiko kung paano at bakit nakaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Gayong dapat pa nga ay mas mahigpit ang seguridad dito dahil sa mga nangyari. Ito ngayon ang iniimbestigahan ng PNP at NBI. Bukod dito, bumuo na rin ang special panel ang Department of Justice o DOJ nitong Biyernes para sa gagawin nitong sariling investigasyon lalo na sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Isinailalim na rin ng DOJ si Senator De La Rosa sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Ayon sa DOJ, dahil sa ICC warrant of arrest laban sa senador, agad itong aarestuhin oras na magtangka itong lumabas ng Pilipinas. I've issued an ILBO already for him. We've sent notices to our border control authorities, basically. So, in effect, if he will be cited or if he will be seen trying to flee the country, he will be arrested. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan.